Magandang gabi po, Senator Bongo. Parang we're having some difficulty Okay. with the line. Okay, Senator? let's try to go back to that later. Siguro linawin natin yung linya. Sir, can you hear us? Hello. Hi, sir. Ayun. Senator, can you hear us okay? Good evening, Sir Ed, Manses. Magandang gabi po. Okay. Ano pong masasabi ninyo sa unofficial and partial results mula sa COMELEC? Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagpapasalamat rin po ako sa Sambayan ng Pilipino sa patuloy na suporta at tiwala niyo po sa akin. At papasalamat rin po ako kay former President Duterte na naging mentor ko po at inspiration. At alam niyo, si dating Pangulong Duterte, hindi po yan nakikialam sa politika. Paano po kami magtrabaho. Isa lang po ang naalala ko noon na sinabi niya sa akin, just do what is right at hindi ka magkakamali. Unahin mo yung interest ng bayan, unahin mo yung interest ng Pilipino. Kaya naman po ang ginagawa ko. God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Salamat po sa tiwala. Kahit na partial pa po at unofficial, nabunutan na po ako ng Phoenix sa ngayon dahil performance rating po namin to pag re-elected if you are due for re-election, talagang napaka-importante po kasi pag-uusga po yan kung makikita ng taong bayan kung nagtrabaho ka o nagserbisyo ka sa kanila ng buo. So ito na yung pag-uusga sa amin. I'm so happy. Salamat sa tiwala at hindi ko po sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin, mga kababayan ko. Senator, At before I forget, good evening rin kay Regina and kay Sean. good evening, sir. Senator, si Reg po to. Nasaan po kayo ngayon? Nandito lang po sa tabi-tabi. Kumakain lang po sa Sangyup. Salamat. Nagkatawan, salamat sa mga kababayan natin. Nagutom po ako, hindi ako nakakain kanina. Akala ko may victory party na po Akala kayo. namin, sir, may pizza kayo. Wala, nandito lang po sa tabi-tabi lang po talaga. Sa totoo lang. Yung mga paborito kong kinakainan. Kahit saan lang ako kumakain. Kung ano yung kinakain ng mga kababayan natin, gano'n rin po kinakainan ko. Wala po akong arte Pero sa masarap katawan. ang samgyup. Opo. Tsaka Anli yan. Only rice at only meat. Senator, alam ko maaga pa pero tanungin na namin kayo anong agenda ninyo, ano bang pangunahing gusto nyong isulong sa Senado? Unang-una, health. That has been my advocacy ever since. Ilapit ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Of course, malasakit center, batas naman po yan. Itong mga specialty center, itong super health center, it's one way, no? Na ilapit natin ng medical services sa ating mga kababayan. Health is wealth. At pangalawa, tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Dahil ako po'y naniniwala na ang PhilHealth po ay para sa health. Hindi po negosyo yan. Hindi po dapat palaguin yung pondo niyan. Dapat gamitin sa taong bayan. Ibalik po dahil pera po natin yan. Tututukan ko po ang health po. Yung mga hospitals at marami po akong gustong mga panukalang batas na isusulong na hindi na po dapat mahirapan ng Pilipino at hindi po dapat mapolitika ang pagtulong sa ating mga kababayan. Dahil pera po ng taong bayan yan. Of course, education. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, ito po yung tertiary education subsidy, pinaglaban natin to. In fact, muntik nang nabito yon ng panahon yon, pero talagang pinaglaban natin na matuloy at gusto nating ma-expand po ito, magkaroon ng choices po ang ating mga kababayan. And of course, sports. Ang sports po, isang paraan niya na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At gusto ko po na lumawak pa yung National Academy of Sports na kung saan po'y magkakaroon ng pagkakataon mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Malaking potential ng mga Filipino athletes. Sa totoo lang, proud lang po ako. Since 2019, naging chairman po ako ng sports. Dati kolelat po tayo, kaya nakakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics. Nakadalawang gold pa tayo sa Paris Olympics. Yep. So, at saka itong pagkain po, food security, importante po. May pagkain po, yung may laman po ang tiyan ng bawat Pilipino. Trabaho, importante rin po sa akin. Job creation po. Alam nyo, Senator, yung mga nagiging number one, nagkakaroon ng mga ibang balak sa politika
Kayo yung nag-top ng race ngayon so far and mukhang you're holding on to it naman. In unofficial partial results, may balak pa ba kayong ibang posisyon sa susunod? Sundutin ko na, sir. Bago yung sagutin, sundutin ko na. Kasi noong 2022, kayo yung nachichismis na tinutulak ng dating Pangulo na tumakbo sa mas mataas na posisyon kaysa sa Senado lamang. Ayaw ko munang pag-usapan po yan. Mas importante sa akin na magseserbisyo muna ako. Unahin ko muna yung pagseserbisyo sa ating mga kababayan. At Did you aim for number one? Unahin na lang po. Hindi po. Wala, ako naman po, trabaho lang po ako. It was an uphill climb, no? Sariling sikap po ito ngayon. Iba po yung sitwasyon namin nung nakaraan. Iba yung sitwasyon namin nung 2019 na administration. Ngayon, sariling sikap talaga to. Sariling kayod talaga to sa rally, sa mga motorcade. Ako naman po, mahilig rin po ako sa nag-a-analyze po ako, no? Alam po alam ng inyong magaling na aking kaibigan Edson Guido. Magaling yan eh. Siya nag-a-advise sa akin kung if yung trajectory mo, paangat, paakyat, ganito. So, pareho po kami, mahilig po ako mag-aral ng stats. Dahil isa rin po akong basketballista. So, Senator, having said that, Senator, kailan niyo po na-realize na safe ka na? At number one ka? Kanina lang po, nung nakita ko yung resulta. Kanina lang po. Hindi po ako nagkukumpiyansa. Kasi sa totoo lang, habang hindi mo nakikita yung resulta, hindi mo... Kaya nga, ngayon lang po ako kakain dahil nahirapan ako kumain kanina pa. Okay, Senator, pasensya na. Sige, ilang tanong na lang bago balikan yung samgyup, no? Nakausap niyo na ba si dating Pangulong Duterte? Actually, hindi pa po. Inaantay lang po niya. Ipapasa po namin kay former Executive Secretary Miguel Dea yung partial result. I'm sure magiging masaya po siya. Pasalamat rin po ako sa aking inspiration, aking mentor sa politika, former President Duterte. I'm sure magiging masaya po siya na meron pong nakapasok. Assuming mananalo po kaming tatlo ni Senator Dante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa, magiging masaya po yun dahil talagang pinaghirapan rin po niya na ikampanya kami. So you see Congressman Marcoleta as fully on your side, no? Kahit independent po yung tinakbo niya. Actually, it's part of the Duterte. Just recently, it was reported that yung PDP Laban adopted 2 more candidates. No? So, mas mabuti po, mas marami tayong makakasama sa Senado. Ako naman, hindi niya naman po ako naging problema. Trabaho naman po ako. Unahin ko talaga yung pagsiservisyo kaysa sa politika. Sir, Yun po ang naging sikreto ko doon. Inuna ko muna yung pagsiservisyo kaysa sa politika. Sir, yung elepante, sir, sa kwarto, tumbukin ko na po. Kasi sooner or later, we will have an impeachment trial. With the numbers that you're seeing now, na mukhang papasok, so far, mukhang papasok sa Senado, ano nakikita niyo mangyayari sa impeachment? Hindi ko pa po masasabi sa ngayon. No? Ngayon pa lang yan magsisink in sa utak naming lahat kung sino yung magiging bagong composition ng Senado. Let's just wait until the final tally. Kung nandiyan na yung official tally talaga, who will compose the new Senate, the new 12 senators and combine it with the existing 12 senators. Doon natin makikita yan sa ngayon. Pero ako naman, naghanda naman tayo sa ating trabaho. Ako, gagampanan po natin ang dapat nating gampanan. It will be based on evidence. Kung wala namang ebidensya, wala. Sir, if not the impeachment, ano pong reaction natin na yung showing ng alyansa was weaker than expected? Lahat po ng pre-election surveys, initially we're saying at least 8 will make it. Pero if these numbers hold, we're really looking at only about 5. So ano po yung naging... Actually, surprised po ako.
my own assessment, my own assessment as a senator, sa tingin ko, merong about 20% of the electorate who casted their votes right now, ayaw ng gulo. Yung gusto nila yung nagtatrabaho lang yung kanilang pinili. Yun ang nakikita ko na nagbago sa composition ngayon. Merong 20% ng mga botante na yung tahimik na gusto lang nila na yung mga officials na kanilang pinili tulad namin na senador ay nagtatrabaho para sa Pilipino. Siguro ito yung mga ayaw ng gulo sa politika. Can I say congratulations? What you're saying is the incumbent indulged in negative campaigning, yun po ba? Sa pangkalawakan na siguro. Not only during campaign. I mean dito sa both sides, sa politika. Sa political alignment. Sa tingin ko, sa pangkalahatan na po. Tinitingnan ko po ito. Not only during campaign period. Okay, Senator? Senator, nandito po kasama namin si Professor Ranjit Rai ng Octa Research. Meron daw siyang gustong itanong lang sa inyo. Professor? Senator, congratulations. Salamat po, Professor Ranjit. At, actually, nabasa ko yung sinabi mo 2 days ago at naging accurate yung analysis and your prediction na magtatap po ako sa election. Salamat at naging accurate po yung resulta ninyo. Congratulations po sa inyo, sa Octa Research. Congratulations din, Senator. Ang tanong ko, bukod sa impeachment, talagang kayo ba may balak maging actively involved in building that coalition para tulungan rin yung administrasyon on a range of issues, lalo sa ekonomiya, sa social development, o talaga magiging opposition lang po kayo? Ako para sa tao ako. Okay. Para sa bayan po ako. Interest ng bayan. Unahin ko talaga yung makakatulong sa Pilipino. Message is very clear. Let's buckle down to work. In the next 3 years of this administration, una-una sana po'y trabaho na muna tayo. Tapos na yung eleksyon eh. Ito na yung referendum kung sino yung nagtrabaho, sino yung gusto nilang mamuno muli. Gusto ng Pilipino yung lessons learned to sa atin na magtrabaho tayo. At and of course, sana ako naman, I'm praying makabalik na rito si former President Duterte po. So, having said... Kung meron man siyang pananagutan, dapat dito po sa ating bayan. We have a working judicial system. So you're willing to put aside the political fences and personal differences, to move forward the cause of the Philippines. Is that a possibility? Importante po dito, trabaho tayo. I mean, kaya siguro po ako possible number 1. Dahil trabaho lang talaga ako eh. Sipag, pagmamalasakit at serbisyo ang ginagawa ko. Yun lang ang akin. Mas gusto kong magtrabaho tayo dahil sayang yung panahon sa puro away at pakikipagbangayan. Lugi ang Pilipino dyan. Lugi ang Pilipino. Unahin muna natin yung kapakanan ng Pilipino. Ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan, in fact, yung mga dapat nga institutionalize na yung mga tulong sa mga kababayan natin. Yung mga ayuda na yan, dapat hindi politiko ang mamimili. Dapat institutionalize na yan. Talagang i-identify yun po ang isa rin sa iniisip ko. Gusto ko ma-institutionalize na yung mga assistance, medical assistance, financial assistance sa mga mahihirap talaga. Para hindi po mahaluan ng politika. Senator, another surprise dito sa unofficial and partial results, ang pagpasok ni dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Anong masasabi po ninyo tungkol doon? Actually, na-surpresa rin po ako. Ako naman, I'm expecting Senator Bam
mananalo siya dahil ano po yan, kumbaga rito sa Senado, institution na rin po yan, Aquino. But nagulat po ako from nandoon po sa mga previous surveys, biglang umangat. My own assessment, Yes. there are about 20% of the electorate na ayaw ng gulo. Gusto nila yung magtrabaho lang yung mga leader, mga pinili nila. Yun yung that is my personal assessment po. About 20% of the electorate gusto na po na yung tahimik lang sila. Tahimik lang ito yung na-surprise ako sa kanila. Ito yung mga undecided, yung naglalakad dyan sa kalye na walang pakialam sa politika pero gusto nila na tahimik at nagtatrabaho yung mga leader nila. Meron po ba kayong any relationship with Mama Aquino or Kiko Pangilinan? Magkakilala po ba kayo? Nag-uusap naman po kayo pag nagkikita kayo sa mga event? Nakatrabaho ko na po si Senator Kiko Pangilinan during the 18th Congress, 2019 up to 2022. So, nasa opposite side kami. Pero, trabaho lang naman po kami. I mean, ako naman, I'm the least of your problem. Basta, unahin lang natin yung makakabuti para sa ating mga kababayan. Si Senator Bam, kakilala ko na rin po siya noon. But in fact, nagkasabay po kami nung bumisita po kami, nagpasalamat doon sa Iglesia ni Cristo na nagkataon po na nagkausap rin po kami doon. Senator, sorry, last na from me. What about si Congresswoman Camille Villar po? Marami pong katanungan about where her alliance really lies. Kasi of course, she's officially part of the Allianza slate, pero po inadopt siya as guest candidate ng PDP Laban. What do we make of her political leaning? Villar po yan, no? I mean, kumbaga, may recall at saka institution na rin po yan sa Senado. From the father to the mother and to the kuya na kasama rin namin ngayon. Ayaw ko po magsalita. I cannot speak in her behalf kung saan po yung leaning niya. Pero malaking factor po yung endorsement po ni Vice President Sara sa kanyang showing po ngayon. And I'm sure lalong-lalo na po itong sa mga sa Mindanao at sa Visayan speaking. And of course, may partido po yan, Nationalista Party ng kanyang ama na si Senate President Manny Villar. Okay, maraming salamat po sa oras ninyo. Balikan nyo na yung inyong samgyupsal. Maraming salamat po. God is good, God is fair, pinagpapala ang nagpapakumbaba. With Alright, all sincerity and humility, maraming salamat po sa ating mga kababayan. All right, you've heard it straight from Senator Bongo, who is currently topping the partial and unofficial count at just over 70% of results in...